Merong request si Yorme na inaprubahan na namin. Yung ilalim ng riles, kasi ang riles natin elevated. So yung ilalim ng riles, gagawa tayo ng dagdag pang flood control doon. At sa itaas ng flood control, gagawa tayo ng bike lane. At yung concern natin sa construction. Yes, sir. Swerte naman ni Andy. Sir, nagsasayang sa kotse. Game. Andy, di ka na. Mabilis yan to, tapos nagagakad na tayo. So, sa mga major concern nga ni Yorme na malalas natin, pagka nagko-construct tayo, and after, gano'n na pagkatapos na yung construction, tawag dito, kailangan siguraduhin natin na mapaganda natin yung flood control, mapaayos natin, kasi yun ang problema eh. Nakita naman natin, pagka mali yung construction, hindi coordinated sa city, nagkakaproblema sa baha. So, sinisigurado ng Yorme, susunod tayo sa direktiba ni Yorme. Kailangan, hindi natin papabayaan yung flood control. Kasi we've received some complaints from the community downward, no, na nag-stagnate yung tubig. Dala na siyempre, hindi mo naman masisisi, dala na may construction or may development. But the thing is, if halimbawa gumagana na yung Sunugapog, mapupull up lahat yung tubig dito sa gilid ng project. And through the development of the project, lalaki ngayon yung aming kanal at mas tatakbo na maginhawa yung tubig. Kaya nakita nyo naman na nag-stagnate yung tubig dito. But it's a matter of time, once na nag-umpisa na to, yung project, lahat yan dadaloy na ulit yung tubig from Blooming Creek to Sunugapog. So we're very excited. In fact, ahead of this meeting, your city government already manifested of the letter of no objection. We are now supporting 101% of the entire project ng DOTR. It's been na-late na to for 2 years, and we're very happy that we have a new secretary of DOTR who's very active and now pursuing this project. So that's why your city government is now in full support of the full swing of the construction ng project. Yeah, you wanna do it na here para isang medyo sabog ka. Gusto mo dito. Okay pa naman tayo. Medyo tuloy natin ba? Kawawa naman kayo. Gatang doon. Nakasubo lang. Awit. Saan tayo dito? Sir, hindi po. Diretso lang po tayo. Apa? Doon. Yung mga camera, yung mga mic sa tabi. Babalang baba. Babalang yung mga microphone, baba. Again, unang-una, on behalf of the President, ipapasalamat tayo kay Yorme at sa buong gobyerno ng City of Manila. Kasi alam mo naman, ang kabigin-biginan ni Pangulo, bilisan lahat ng mga project. And itong project na to, itong segment na to, mula Solis hanggang Blooming Creek, kahit na mahigit 1 kilometro lang ito, 2 taon itong hindi gumalaw. Na-award yung kontrata sa Indonesian Consortium 2023. Ngayon lang ito nagsimulang gumalaw under the leadership of Yorme. Gusto ko lang talagang ulitin yung pasasalamat ng buong national government, lalo na ng Pangulo natin kay Yorme at sa buong team. Kasi yung first day pa lang na nag-assume siya, nag-apply tayo ng letter of no objection para simulan na ang trabaho dito sa Antipolo Street.
which is a critical part of the project. The next day, in one day, nakuha na natin kagad yung from Europe. Immediately, wala pang 24 hours, nakuha na natin. Kaya doon mo makikita talaga na kapag nagtulungan ang national government, ang local government, umaandar ang mga proyekto ng pag-release. Yun ang kailangan natin. So, Yorme, thank you very much sa buong team. Galing sa Pangulo natin ang mismo yan. At ang kampante tayo ngayon, na finally, aandar na to. At bibilis na yung mga proyekto. So yun, tuloy-tuloy tayo dito. Nandito tayo ngayon kasi magsisimula na yung clearing natin ng Antipolo Street. No? And dahil sa tulong ng ating mga engineer, nag-report tayo kay Yorme na yung original plan na napakalapad ng right-of-way acquisition, napanipis na natin. Naging mas narrow na yung right-of-way natin. At dahil doon, masisave na natin lahat ng mga bahay dito. Pati yung simbahan, masisave na natin yan. Sa original plan, tatapyas tayo ng kalahati ng mga bahay na yan. Pero ngayon, dahil sa tulungan natin with Yorme, yung suggestion ni Yorme, nahanap na ng solusyon yung mga engineer natin na hindi na kailangan na natin tapyasin yung mga bahay at yung mga iba't ibang pang structure. So, napakalaking yan, no? Kadalian para sa ating local government units. Kasi hindi na tayo kukuha ng mas malaking right of way. So, Yorme, thank you very much. Thank you. Well, sa amin naman, on behalf of the people of Manila, we are grateful to the President na mai-implement na yung project. At natutuwa kami na may bagong DOTR Secretary na mabilis din kumilos. So that's why gusto namin sabayan yung energy ni Secretary Vince that lahat ng proyekto na makabubuti, lalo na sa ating mga kababayan, the city government will support it 101%. In fact, totoo po yung sinabi ni Sec Vince noong minitila kami at ang buong team niya. Sabi ko, subukan ninyo naman yung bagong gobyerno ng Maynila because it's been there has been a delay for 2 years. No one is moving here, but we try to show our support by approving. Ito po para na po sa kaalaman ng lahat, mapa-barangay, mapa-community, that the city interpose no objection to the project. Second, natutuwa rin kami kay Secretary Vince, imbis na maraming madamay na mga properties and institution like churches and school, through some engineering and reconsideration of the Secretary, malaking portion na hindi na po magigiba. Lalo na ito mga kapitbahay namin dito sa Old Antipolo. Third, the street starting today will direct MTPB Director to make it a one-way street, to give way to the construction equipment and to the team that's coming in the city of Manila. And in the coming days, we'll have it passed to make it permanent through an ordinance yung pagiging one-way ng Old Antipolo. Fourth, tuntua kami kasi madadagdagan ang aming floodway. Madodouble up. Walang tosgas ang Maynila. Nakita nyo yung mga ininyero ng Indonesia at Japan. They presented to us that the creek side will be doubled at better. So pagdating yan, dire-diretso sa Sunugapog, maganda ang daloy ng tubig baha from Blumentritt, Santa Cruz, and Tondo area. So we are very grateful, and the least thing that we can say is to support and grateful to the President and to Secretary Vince Dizon and the entire DOTR family. 2 years delay was due to what, and how is it going to affect the overall progress of the project? Well, as usual, yung delay, right-of-way issue. Pero more than the right-of-way, I think lesson na natutunan
kailangan talaga ng koordinasyon ng nasyonal sa lokal. Kung walang koordinasyon ang national sa lokal at kung ang lokal ay hindi din ganun ka-responsive, eh talagang madidelay at madidelay ang mga. Pero kung merong mabilis na lokal at yung coordination between national and local ay maayos at transparent at nag-uusap lagi, eh nakita niyo naman, napakabilis ng galaw dito sa Maynila dahil sa leadership ni Yorme. At dahil din, pinagpilin talaga ni Pangulo na tayo dapat bumababa tayo sa lokal at nakikipag-usap tayo sa ating mga mayor, sa ating mga kapitan, sa mga communities natin. Kasi at the end of the day naman, sama-sama talaga tayo dito, hindi to dapat nagkakanya-kanya. So, yun ang naging critical. So ngayon, dahil dyan, bibilis na. Kausap natin kanina ni Yorme yung mga contractor, tuwan-tuwa sila kasi tuloy-tuloy na sila ngayon. So right-of-way budget, that's been the problem of the past. If you can give us a general figure of how much budget for ROW and if that has been affected by the 100 billion budget cut. Definitely na-affect. No? Definitely na-affect ang right-of-way acquisition. Pero, ang naging blessing na lang natin, dahil nga sa mga delay na nangyari noong nakaraan, 23, 24, merong mga pondo na awa ng Diyos hindi pa na ibalik sa treasury. No, nandun pa rin yung pondo yun. At yun ang pinadali natin gamitin dito. At ipa, kasama doon yung mga gagamitin natin mga budget dito sa Maynila. No, so, pero, ang kagandahan naman, para sa 2026, talagang nag-commit ang Pangulo. Talagang ipaglalaban niya ang budget ng national government. Na hindi na siya papayag na mayroong maibawas, lalo na sa mga critical na project tulad nito North-South. So, tingin ko, tuloy-tuloy na tayo dahil nga, sabi ng Pangulo, hindi na siya papayag na maulit pa yung nangyari ng 2020. Sek, gaano ka critical? Critical to kasi ito ang papasok mula Valenzuela, papasok na ng Metro Manila, ng Maynila. No, and ang Valenzuela kasi okay na, tuloy-tuloy na yan. Pero ang bottleneck talaga natin mula Valenzuela, papasok ng Caloocan, papasok ng Maynila. Yun ang critical na portion. At tingin ko, kung magawa natin ito ng mabilis, sa term ni Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ni Yorme, itong next 3 years, eh madali na natin din ma-solve yung problema sa Makati, sa Taguig, sa Paranaque, sa Muntinlupa, etc. Tuloy-tuloy na tayo hanggang Caloocan. So if you can finish this hanggang Blumentritt, okay na, may access point ka na. Kumbaga, if we can do it in Maynila, we can do it everywhere. Yun ang mangyayari dyan. Sounds like Hindi naman. Hindi naman. Huwag na kayong mag-electric ang Huwag ang politika dito. You have to be reminded that Manila is Pinakamasikip eh. the host of the train. Gusto ko lang i-remind yung history, no? Pag dumulo ka dyan konti, tutuban na yan. It's very critical as connector to Metro Manila. Kasi dyan malaking function yan, yung lupain na nandiyan dyan dati. At saka ito talaga, ito yung simula ng linya, kahit nung araw pa, nung lumang panahon pa. Kaya naman we're very excited, no? Kasi at the end of the day, alam mo yung pagdidili-dali, yung puro andap, that will cause delay. But for the meantime, I am at least I can face the people of Manila, especially the old Antipolo community, na sila matutulog ng mahimbing. Na may dalawang gobyerno na nag-usap, national at local, na sila ay hindi na magagalaw. Diba, that's good news. Dahil nga, we wanted na mas confident. Well, matagal kasi ang acquisition ng ROW. It takes time, no? There's so many process, even a judicial process, and so on and so forth. But with the active participation and performance of Secretary Vince, it's not because nandito siya dahil napapanood naman natin talagang active siya, no? Na-redesign through engineering idea, no? Na panipis pero mas tumibay yung sasapo sa ating mga train station o train rail, no? Kaya naman ito at least ang laking pag tinignan niya, ang haba niyan hanggang doon. So imagine the community that will be disenfranchised.
But with the effort of DOTR, happy naman kami. Pagka pumunta ako sa bahay-bahay dyan, matulog na kayo ng mainly. Walang mangyayari sa inyo. Which I think very important sa community participation. Na pag may big project, big ticket project, pag involve ang community at sila ay nagkaroon ng assurance or some level of assurance, I think you will have the support of the community. Now, it's not only the community now, but the entire city government. All our resources in our own little way will full support of the full swing development nitong aming relays or train system sa Manila. Blumentritt Station kayo na nadaanan to. Dalawa. Kaya nga maganda para sa community. Solis and Blumentritt. Dalawang stasyon to. Sir, budget season Critical now. yan. Do you have any appeals to Congress as far as maybe preserving the critical project? Hindi, I think klarong-klaro ang apigan ng ating Pangulo. So, sinabi niya, kailangan niyang ibalik ng ibalik ang budget dahil kung hindi tututugon sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Kasama na doon itong NSCR natin. Alam natin, ito talagang magbibigay ng long-term na relief sa transportation, yung ginahawang pangmatagalan na. Kaya tingin ko ipaglalaban talaga ng ating Pangulo. Tingin ko naman very clear yung mensahe na. Ulitin lang natin yung mensahe ng ating Pangulo sa ating Kongreso. Pero ako naniniwala na makikinig ang ating Kongreso sa napaka-emosyonal at napaka-passionate na panawagan ng ating Pangulo. Point to point. Saan mag-i-start at mag-i-end yung linya? Yung buong linya. Hindi, ito mula Clark ito hanggang Calamba. Napakalayo nito. 190 kilometers ito. But gusto mo sumakay ng airport sa Clark? Ito, walang exaggeration In a good day, the people of Manila, I just ride Solis Station. Dala ko yung maleta ko. Ang susunod kong bababaan sa loob mismo ng airport ng Clark. Hindi na ako sasakay muli. Diretso nakasubo sa Clark. So, kaya pag naipaliwanag ng maigi sa taong bayan, lalo na kami mga taga Maynila, so, kung pupunta kami ng abroad, edi magka-Clark na kami kasi isang sakay lang kami dire-diretso. I think this is about a 45-minute drive. Less than 1 hour. Less than 1 hour. And you'll be in Clark. I don't know if you've seen Clark Airport o si Secretary Pinsin ang gumawa nun. You should see the most beautiful airport I've seen in the country. Yung Clark. So, magbe-benepisyo talaga kami. That is from time to time. But on a daily basis, mapapakinabangan ko ng mga taga Maynila. Yung ease of transport. Kasi may access na kami. In the coming future, our children will have a better transport system. Yan naman yung amin. Sir? Isipin. Kasama din yan. Kasama din yan sa sistema. Hindi kasama sa package na ito. Ibang package. Pero, naturally, sikundahan ko lang yung sinabi ni Yorme. Sa mga kababayan natin dito. Assuming may nagtatrabaho dyan sa Makati. So, naglalakad lang ng konti, sasakay sa Solis, bababa na sa Buindi, bababa na sa Magallanes. Napakadali. Siguro, dito mula Solis hanggang Buendia, baka wala pang 15 minutos. Yes, most likely. So napakadali. So ang laking bagay talaga. So, kaya talagang laking pasalamat natin sa LGU ng Manila. So, finally gumalaw na ito. 2032. Hindi, ito tingin ko, dahil nga gumalaw na tayo ngayon, bibilis na to. Pero yung 2032, hanggang Calambane, Pwede mong ihabol ng 2028. pipilitin natin. Hindi pa ako makakasalita. Baka naman, 3 years. baka naman Yung mag-overpromise ako sa contractors inyo. behind you. Pipilitin natin. Hindi, basta lahat kasi ng our presence here is maraming requirements sa lokal. And that requirements, we will work hand in hand with the DOTR family or team. And which, I have said before, tawag ko nga, pre-approved na kayo. That's, if I may put that in right perspective, no? Pre-approved na kayo. It's sort of saying the message of the city, whatever you're gonna do here, you will have the support of the city. Whether legislation, whether acquisition of land, or anything na may tutulong namin. Traffic, katulong na nila ngayon ang lungsod ng Maynila. More on utilities na naman. Ano ba yung kailangan pang i-clear sa... Dito more sa utilities. More sa utilities.
GCP ba ito, sir? Meralco? Hindi. Well, Meralco, tingin ko Meralco to. Meralco tsaka tubig sa ilalim, yung Maynila. Maynila din Meralco. Pero, alam mo, kagaya ng sinabi ko, kailangan nga naman talaga sa right of way acquisition kasama na yung relocation ng mga utilities. Kailangan nga talaga umupulan. And I'm sure we will have the full support ng City of Maynila dito sa pagkakausap sa Meralco, pagkakausap sa Maynila. Kasi yun lang naman ang kailangan. Pero by the way, ang importante uulitin ko lang, yung flood control. No? Kasi alam nyo naman, no? After nung napakaganda at napakabigat na presentation ni Pangulo kahapon, talagang kailangan, hindi natin pwedeng pabayaan yung flood control. Kaya kanina, napansin nyo, kami ni Yorme, tinignan namin kagad. Ang unang tinignan ni Yorme, tinuro niya sa akin yung creek. No? Kasi malaking problema yan. So, not only are we going to double the capacity of the creek, no? Magtatayo tayo ng, dodoblihin natin yung box culvert sa ilalim ng Antipolo Strait. Pero ngayon, i-announce ko na, merong request si Yorme na inaprobahan na namin. Yung ilalim ng Riles, kasi ang Riles natin elevated. So yung ilalim ng Riles, gagawa tayo ng dagdag pang flood control doon. At sa itaas ng flood control, gagawa tayo ng bike lane at pedestrian lane para naman yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin, mga taga-Maynila dito sa Antipolo, may maganda naman silang lalakaran at na safe sa ilalim ng ating Riles. Magkakaroon yan ng bike lane, siguro may mga mini park pa yan, na pupondohan ng DOTR at ibibigay natin sa city. Yep. Level, sir. Kaya mga bikers, shout out. Level sa road. Level sa road. Meron Bali kayo. safest to report, 2030. 2032 yung buo na yun. Yung buo na yun. Pero tingin ko mauuna itong sa Maynila. Bilis ni Yorme. Which, what year po? At alamin ko muna. Ayoko muna magbigay ng date kasi nga nag-uumpisa pa lang tayo. Pero mag-a-announce tayo ng date yan. Pero kampante ako, baka nga kaya ng 2028 itong sa Solis hanggang Blumentritt matatapos na. Mayor, paano yung traffic kung mag-wala? Ay, ano naman to? Feeder road lang to. Hindi naman siya katulad ditong Abad Santos. So, we're gonna do the one way. Better for the equipment, for the construction group to come in with ease. So, at the same manner, re-educating our mga biyahero na one way lang siya. But not to worry too much about this road being one way. Kasi it's a feeder road. Supposed to be. Paano po ang direction? Yan ang aralin namin mamaya, ang galing mo. Very good. Kasi yung nag-uusapan namin sa likod. Tingnan natin yung flow. Kasi yung perpendicular road to this road, titingnan namin yung linyada. Then another one. So one block so that we can appropriate whether it is eastbound or westbound. Mayor, kung nadamay ko naman, ilang households? Dami. Simula ron. So, More siguro. ano to? More than 50 More than 50. houses and institution. May May simbahan pa kami rito eh. So, Oo. Malaking bagay yun. saka I yung think- disenfranchisement. Oo, Yun ang yun ang pinakamatindi. yun ang matindi. Yun ang matindi yung mic. Manasa yung cover nito. Delikado to. With that, thank you very much. With that, thank you very much. Oh, thank you very much, everybody. Meron pa siya sa akin. Thank you. Hindi, sige. Alam mo, hindi. Ito, magandang magaman din ni Yorme. Ano yung mic ko? Parang hindi ka ano. Yorme, may tanong daw siya yung mga pinalis namin vendor sa MI. Nako, napanood ko yun. Hindi. Maganda to ginawa ni Alam mo, Sectis. nakita naman natin, political will ang importante. Kailangan nga talaga, desisyon na ng gobyerno. Kapag may mga area na bawal ang vendor, bawal ang vendor. Kasi yung mga public space, kamukha yung nakita yung mga footbridge na napakakikite, yung mga akyatan, yung mga stairway sa MRT, LRT, na dapat yun free-flowing yun kasi pag may obstruction doon, kawawa naman yung mga sumasakay. Nakita nyo naman yung ginawa ni Yorme sa Soria, sa Aten, sa Recto, sa ibang mga Carriedo. kali, sa Carriedo. Kailangan nga talaga, and inspirasyon talaga natin doon, yung ginawa ni Yorme dito sa Maynila. Kaya nung nakita ko yun for the first time ko nakita yung dun sa may northbound ng MRT3 na meron palang mga vendor doon na inoccupy yung mahigit kalahati na nung stairway. No? Ang unang nakita ko kasi yung sa footbridge lang sa MMDA.
So talagang medyo sumama yung loob ko doon. Kasi sumama yung loob ko kasi nagbabayad pa pala sila ng Sa renta. private. Sa private. Eh bakit sila nandun sa public space? Mali yun. May violation mo ito? Aagamin natin, no? At kakausapin ko yung Metropoint. Pero buti naman, nung tinawagan sila kahapon ng leadership ng MRT3, eh, natanggal na nila. Kaya nga kanina, nagpunta ako doon ulit bago ako pumunta dito. Natuwa naman ako, wala na yung mga vendor. So They were told to relocate inside the mall. Pero sir, yung status nila kahapon, they were paying Metropoint. Confirmed yun. Aagamin ko ulit, i-confirm ko yun. Pero yun ang sinabi sa atin ng mga vendor kahapon. So kailangan aagamin ko. Ngayon, aagamin ko din. Saan ba sila nagbabayad? Ano ba ang stand nila? For all we know, baka nagbabayad sila, dapat nasa loob sila, pero lumabas sila. I don't know. So we have to find out. Kailangan agaman natin. I-meet ko ang Ayaga mamaya. Kasi ang Ayaga ang may-ari ng Metropoint. So i-meet ko sila mamaya nga. Gift card sir, assurance to commuting public, so may shortage or... Na-meet ko na yung gift card kahapon. No, matagal ng problema to. No? So in the next few days, naghahanap lang ako ng solusyon. Ayoko lang magsalita pa habang wala pa kaming solusyon. Pero in the next few days, may i-announce na kaming mga solusyon dito sa problema ng mga gift card na talagang may shortage lalo na sa MRT3 at sa LRT1. Qualify shortage? Huwag kang mabigay yung mga kababayan natin. Pero may rason dyan. May rason dyan. So, ang isa sa mga rason dyan, uunahan ko na, may mga enterprising tayong mga kababayan na nag-hoard at nagsascalper sa internet. Binibenta 300 pero ang gift card 30 pesos lang. So, kailangan din i-address natin yun kasi alam mo naman, yung iba natin mga kababayan masyadong magagaling. No, yung kagalingan nila, inaabuso naman nila yung mga kababayan natin. So, kailangan makahuli yung mga yan. Sir, aside from that, AF Payments said yesterday na may supply sila. They have the cards, pero but why is it not in the market? Aagamin natin in the next few days. And ayoko lang magsalita hanggat wala pa tayong solusyon. Kasi importante may solusyon muna tayo. Thank you. Yun muna. Thank you. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you.